ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Maiisahan ni Lineth si Carlos. Makakalusot kaya ang naisip niyang paraan? Alamin natin. Abot kamay na pangarap. Nag-live video si Annalyn sa Eastridge para manuwagan at para maging alerto si Carlos kung mapanood man niya ito o mabalitaan. Wag lang masasabi ng masama si Annalyn para hindi siya mademanda. Habang nangyayari yon ay napanood siya ng helper ni Carlos. Nawala naman sa kanyang atensyon ang panonood nung maapakan niya ang bubog ng salamin ng kotse na binasag ni Carlos nung patakas si Lineth kagabi. Nag-aalala ang helper na baka nanakawan na ang boss doc niya. Dali-dali siyang umakyat para tanungin sina boss doc. Katok siya ng katok. Nagtitimpla na ng kape si Lineth ng panahong ito dahil sinunod na ni Lineth ang payo ni Lolo Pepe sa panaginip niya na sundin ang mga kagustuhan ni Carlos at magpanggap na kakampi siya ni Carlos. Ito ang pinakamadaling paraan para makatakas si Lineth nang hindi siya nasasaktan. Narinig ni Lineth ang katok ng helper. Pababa na rin si Carlos. Narinig din niya ang katok nito at inagaw niya kay Lineth ang pagbubukas ng pinto. Nakatanaw si Lineth. Nag-oobserba siya. Maliit na siwang lang ang binuksan ni Carlos para hindi makita si Lineth. Nag-aalalang nagtanong ang helper. Boss Doc, kamusta kayo dyan? Nilooban ba kayo? May nakita kasi akong bubog sa labas. Sinisilip niya rin ang loob ng bahay dahil sa pag-aalala niya. Nakita niya ang mukha ni Lineth. Nakatingin sa kanya ang mukhang nakakaawa. Napabalik ang tingin niya kay Carlos. Nanlaki naman ang mga mata ni Carlos sa pagkagulat. Wala yun. Aksidenteng nagkamali lang ako ng pagkakapark at nakasagi pala ako. Nakainom kasi ako kagabi at nakatulog din agad. Salamat sa pag-aalala mo. Mamaya ay aalis ako para ipagawa ang kotse ko. Makakaalis ka na. Pero bago umalis ang helper ay sumilip ulit siya sa loob para makita ang babaeng nakita niya. Nagpaalam na rin siya agad. Sa kabilang banda, hindi naniniwala si Harry sa mga paniniwala ni Annalyn tungkol sa tatay niya. Nagtalo na sila. Hindi ito matanggap ni Harry. Pakiramdam niya siya lang ang naniniwala na inosente ang tatay niya. Sa sobrang sama ng loob niya, nag-inom siya. Napanood rin niya ang panawagan ni Annalyn sa live tungkol sa paghahanap kina Lineth at Carlos. Mas lalong sumama ang loob niya. Nalango siya sa alak. Sumugod siya sa Eastridge para kausapin si Annalyn. Nagkagulo ang lahat dahil maingay si Harry. Nag-iiskandalo siya. Gusto niyang ipaliwanag pa rin kay Annalyn na walang kinalaman ang daddy niya sa pagkamatay ni Irene at pagkawala ni Lineth. Pero inawat siya ng mga tao dito. Sinabihan siya ni Lindon na huminahon muna at magpalipas ng kalasingan. Saka sila mag-usap ni Annalyn. Hindi naman mapakali si Chang Susan. Inabutan siya ni Lindon na nakaupo. Naiintindihan ni Lindon ang pinagdadaraanan nila ni Annalyn. Kinamusta niya ito. Napaisip naman si Chang Susan. Malalim ang iniisip niya at bigla siyang nagsalita. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari, pero sana okay si Lineth. Doc Lindon, matagal na kayo magkakilala ni Doc Carlos. May napansin ka bang kakilala si Carlos o meron ka bang alam na makokontak si Doc Carlos maliban kay Harry? Malay nyo meron siyang ibang asawa dyan o anak. Biglang napaisip si Lindon. Wala siyang ibang naisip kundi si Zoe. Tama nga naman, nagkakausap sila at meron silang malalim na sekreto. Maaari ngang nagkausap na sila at alam ni Zoe ang pinagtataguan ni na Carlos. Dali-dali niyang tinawagan si Zoe. Tinanong niya ito kung nasaan at sinabihan niyang mag-uusap sila. Galit na galit siya. Pagdating ni Lindon sa Apex, hinanap niya agad si Zoe. Nung makita, ihinilan niya ito para sila ay mag-usap ng sekreto. Parehas silang galit. Tanong ni Zoe, ano na naman ba ito, Doc Lindon? Ano bang issue mo? Galit rin si Doc Lindon. Alam mo kung ano ang dahilan ng pagpunta ko dito. Nawawala si na Miss Lineth at Doc Carlos.
Alam kong nagkakausap kayo ni Doc Carlos. Nagkita na ba kayo recently? Alam mo ba kung nasaan siya? Sumagot si Zoe nang hindi niya alam, pero hindi naman naniniwala si Lindon. Sabi ni Lindon, sinungaling ka. Gusto mo ba sabihin ko ang sikreto niyong mag-ama? Alalahanin mo, wala ka ng nanay na magtatanggol sa'yo dito. Kapag malaman nila ang totoo na mag-ama kayo, sigurado, itatakwil ka nilang lahat. Wala ka ng pamilyang matatawag. Wala ng taong mag-aalala sa'yo dahil lahat sila nagagalit kay Doc Carlos dahil sa pagkawala ni Miss Lynette. Naiiyak na sa takot si Zoe. Wala nga akong alam. Hindi ko talaga alam. Huling pag-uusap namin ay nung paalis sana sila para magbakasyon pero hindi sila natuloy. Pero hindi niya sinabi sa akin kung saan sila dapat nakastay. Maniwala ka sa akin, Doc Lindon. Wala akong alam. Nakatitig si Lindon. Siguraduhin mong nagsasabi ka ngayon ng totoo. Kapag malaman kong pinagtatakpan mo si Doc Carlos, hindi ko na itatago pa ang sekreto nyo. Ako na mismo ang magsasabi kay Annalyn na hindi mo siya kapatid at hindi ka anak ni Dr. RJ Tanyag. Bago umalis si Lindon ay tinitigan niya ng matalim si Zoe. Naiwan namang natatakot si Zoe at mangiyak-ngiyak. Samantala naghahanda ng pananghalian si Lynette para sa kanilang dalawa ni Carlos. Tuwang-tuwa naman si Carlos dahil inaasikaso na siya ni Lynette ulit. Habang naghahanda si Lynette ay kinamusta ni Carlos ang pakiramdam ni Lynette dahil napansin niyang parang masakit ang ulo nito. Sumagot si Lynette na ayos na naman na siya. Sumasakit lang kaunti ang ulo niya. Kailangan niya lang magpalakas ulit. Iinom siya ng gamot pagkatapos kumain. Dahilan niya lang ito para maihanda niya ang pampatulog na ilalagay ni Lynette sa pagkain ni Carlos. Naalala ni Lynette ang bag niya. Tinanong niya kay Carlos kung nadala ba ni Carlos ang bag niya dahil nandoon ang painkiller niya. Sumagot si Carlos na nasa kotse ang bag niya. Nakisuyo si Lynette kay Carlos na kuhanin nang sa ganon ay magawa niya ang pinaplano niyang patulugin si Carlos hanggang sa makatakas siya. Nang makalayo na si Carlos at nasiguro ni Lynette na hindi siya makikita ay sinimulan na niyang ilagay sa sabaw ng ulam ang pampatulog. Hinalo niya ito. Walang kaalam-alam si Carlos na mas mautak si Lynette sa kanya. Magiging matagumpay kaya ang planong ito ni Lynette? At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel at pakihit mo na rin ang notification bell para sa marami nating updates.